ang 2026 Palarong Pambansa Updates sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Oras po natin, mga kabombo, ay 11 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi at syempre sa atin hong mga updates pa rin ho ha, dito po sa Palarong Pambansa. Alam nyo, dito po pala sa mga pinadala no, na mga players and team ng Cauayan City, abay nanggaling ho yung pong ilan sa mga gold medals ano, ng team ng Region 2. No? At syempre, yan po dito po sa larangan ho ng soft tennis no mga kabombo. Kumustahin nga ho natin ito kasi talagang nariyan ho yung pong syempre pagkakampyon no, pagkakuha ng gold medals no mga kabombo ng team ng Region 2 dito po sa nasabi pong event na ito. So mamaya no mga kabombo ay makakaugnayan ho natin ito pong kanila hong coach and baka sakali no ay makapanayam na rin ho natin even ho yung mga players ho nila no dito po sa nasabi pong na ito sa nasabi pong anong tawag diyan yun pong event ho nila no mga kabombo. Sa part ho ng Region 2 talagang nariyan ho yung pong iba't ibang mga larangan kung saan na gold medal ang Region 2 and syempre malaking bagay rin ho yung pong sa soft tennis rin ho talaga no na pinanggalingan ho nito yung pong mga golds for Region 2 at syempre patungkol ho rito makakaugnayan ho natin no mga kabombo yung pong coach no coach ng soft tennis no mga kabombo si Ma'am Annalyn Antonio no para ho dito po sa mga updates kaugnay ho rito sa bagay na yan no mga kabombo. Kung pag-uusapan po no yung pong mga gold medals na ito no ay syempre yun pong sa soft tennis secondary mixed doubles no and syempre yung pong soft tennis secondary doubles boys no mga kabombo ano yan po yung pong sinabakan ho nila no mga kabombo at syempre yun pong soft tennis secondary single boys ano. So nariyan ho yung mga medals ho nila riyan no mga kabombo and gold medals ha mga kabombo yung pong pinanalunan ho nila dito po sa mga events na ito. And para ho dun sa mga karagdagang detalye again makakaugnayan ho natin ito pong si Ma'am Annalyn Antonio. Ma'am, magandang gabi and congratulations ho muli sa inyo. Siyempre bumati muna kayo ma'am no sa mga tagapakinig at mga tagapanood ho natin dito po sa Bombo Radio Cauayan ho ma'am sa Isabela po. Bombo Kervin at sa lahat po ng taga Cauayan City. Good evening po. Opo ma'am no. Again, congratulations ho sa inyo and syempre, kumusta ho ma'am no? Ano hong reaction ho ninyo dahil sa dami ng mga nakalaban ho ninyo dito po sa soft tennis? Talagang yung mga players ho ng Cauayan City, ito pong namayagpag ho rito ma'am. Sobrang saya po namin sir dahil first time na nakisali kami ng naka-gold ano ng ang Cauayan City sa Palarong Pambansa po sa soft tennis po. Opo ma'am. Ma'am, kumusta ho yung pong syempre pagdating ho dito po sa mga laro ho nila kanina or sa mga nakaraan kahapon for example, how do you describe it? Paano ho ba ito pong mga nakalaban ho nila at kumusta yung mga naging laro ng team ng Cauayan City ho rito ma'am? Actually, Bombo Kervin, etong mga bata po na dinala namin sa soft tennis dito sa Palarong Pambansa, hindi po sila yung original na players na naglaro na at medalist natin sa Batang Pinoy po na naganap sa Palawan po, Puerto Princesa at sa General Santos po nung 2 years ago po. Mga kumbaga bagito ang mga ito, nakipagsapalaran kami and then nung pagdating na namin dito, na-meet namin po yung mga medalist ng Batang Pinoy kaya sabi ko andito sila. So parang nakita ko at first
medyo kinakabahan din as coach, pero kailangan, sabi ko, kailangan iset yung mind ng mga bata na mas magagaling sila kaysa yung mga, at hindi ko po sinabi yon sa mga bata na yun ay mga medalist na ng Batang Pinoy ng soft tennis po. Opo. Kasi, bakit hindi niyo sinabi, ma'am? Para hindi po masira yung mindset po nila na kasi sinet ko na po sila na kayang-kaya nila yung mga kalaban nila dahil lahat yon mga baguhan na katulad nila. Oho, ma'am. Syempre, ma'am, no? Dito po sa Kwenho, no, talagang sabi ho ninyo, mga bagito, baguhan. Mga ilan ho yung po mga players ho ninyo, ma'am, for soft tennis? Ngayon? 2 girls po at saka 2 boys po. Opo. So, kumusta naman na ho so far, ma'am? Yung pong mga nakamit ho nila, kasi minimension ho natin kanina, yung pong mga events na kung saan nakakuha sila ng mga gold medals. Kumusta na ho ba sa ngayon, ma'am? Yung overall na nakuha po nila? Kung sa event po nila, ang pinag-uusapan natin, nakakuha tayo ng 3 gold, 2 silver at 5 bronze. Pero kung medal ang pag-uusapan, 5 gold po, 2 silver at 5 bronze ang naiuwi po ng mga bata po. Opo, ma'am. Siyempre, dahil po sa mga ma'am, ito pong mga, anong tawag dyan? Yung pong mga dual events, tama ho ba? Yes po. Sa sa singles boys, nakuha po ng Kawayan City ang gold medal at silver medal. Sa katauhan ni Ivan Bert Pastor as gold medalist and yung kanyang kapatid po na si Giancarlo Pastor, silver medalist po. And then, sila ding magkapatid ang ang gold medal po sa doubles. Tapos sa secondary girls naman po, sa singles girls, nakuha naman po ni Michelle Ann Asas ang silver medal. And then si Tiffany Nang, bronze medal po. Then sina Tiffany at Michelle Ann Asas po, sila ay bronze medal din po sa doubles girls po. Then sa mixed doubles, si Ivan Bert Pastor at saka si Michelle Ann Asas, sila po ang nakakuha ng gold medal. And then, sina Giancarlo Pastor and Tiffany Nang, sila naman po ay nakakuha ng bronze po. Opo. Anyway, syempre ma'am, no, binabanggit ho ninyo, talagang na-iset ho ninyo yung mind nila na talagang ito yung kailangan manalo sila. Pero, kumusta ho ma'am? Paano ho yung pong, how do you describe yung naging performance nila ma'am doon po sa mismong laro na ho nila? Laro nila. Nagpakitang gilas talaga sila kasi challenge ko po talaga sila kasi aside na sila, hindi sila yung medalist sa Batang Pinoy, ang sabi ko lang sa kanila ay mag-show up sila. Pakita nila yung kanilang galing. Para discover din sila, para kasi ito rare opportunity po na makalaro sila ng national level. Kaya nung ongoing naman po yung mga laro nila, maganda naman po yung naging outcome. Nakikinig naman po sila dahil may coaching po kasi ang difference kasi ng coaching at saka ay nakakapasok ang coach at saka yung no coaching na event, nasasabihan namin sila kung ano ba yung mali niya, ano ba yung kailangan niyang i-improve. Nakikinig naman po yung mga bata. So, siguro yun yung isa, no? Aside from yung talagang may magaling na yung mga bata. Opo. Opo, ma'am. Pero, ma'am, no, aside from, binabanggit nyo, first time po sila sa palarong pambansa, pero may mga other events na ho ba silang sinalihan ahead of this? Yes po, sila po yung mga kwan natin, sila po yung mga players natin ng tennis actually. Sina Ivan Pastor at saka si Michelle
Anasas, sila po yung mga medalist natin ng tennis during the regional di Cabra game po sa Santiago City. Sina Giancarlo Pastor at saka si Tiffany Nang, hindi po sila na-qualified sa regional meet. Pero nung po pa-tournament po ang Soft Tennis Philippines dyan po sa Kawayan, bronze medalist din po sila. Kaya may background. Lahat po nung batang yon, may background po sila na laruin ang soft tennis po. Opo. Ma'am, para sa kabatiran ng mga tagapakinig at mga tagapanood ho natin, ano ho ba yung kaibahan ng soft tennis at ito pong mismong regular na tennis po, ma'am? Tennis po. Yung tennis po kasi mas mabigat yung kanyang raketa, tapos yung bola niya mas matalbog. Samantalang po yung soft tennis, magaan po yung racket niya at malambot po talaga yung bola niya. When it comes to yung bounce niya, mababa lang po ang bounce ng soft tennis. Kaya kailangan doble yung speed ng bata at saka power din. Yung kailangan ibigay niyo po. Kasi kung malambot lang siyang pumalo, hindi po makakapasok ang bola niya. Siyempre, ma'am, no, pagdating ho dun po sa mga paghahanda, paano ho ninyo pinaghandaan, ma'am, no? Ito pong palarong pambansa po. Actually po, Bombo Kervin, parang yun yung pinaka-hardest na kumbaga ginawa ko sa kasi actually sa tennis po kasi coach po ako ng regular games na tennis, and at the same time coach po ako sa soft tennis. So ang ginawa ko po, sinabay ko na po sila sa training ng tennis po at para hindi po ako mahirapan kasi April nung nagbigay po ng invitation ang Soft Tennis Philippines sa LGU po natin, it was April 27 na. So katatapos po ng regional meet, kaya yung mga hindi na na-qualified na bata, kinuha ko na po agad. Kahit wala pa pong pahintulot, hindi pa kami humihingi po ng pahintulot kay Ma'am Cherry, ang aming SDS at kay Mayor, inumpisahan ko na po sila pong i-train para kung sakali papayagan ng division office at ng ating city mayor, ready na yung mga bata po. Opo, talagang mahaba rin talaga. Ano po, ma'am, yung pong naging Yes po. paghahanda po pala ninyo? Yes po, sir. Oh, kumusta naman, ma'am? Ano po yung mga challenges na na-experience pa po ninyo during the training po or preparation po? Marami po. Marami kaming struggles. Marami, pero okay lang. Ang pinaka po matindi sa namin experience ng team ay yung maiwanan sila ng eroplano sa airport. Yun po, naiwanan po sila ng airplane. Kaya natakot po kami noon, baka hindi po sila makapaglaro. Buti nakiusap po sila sa airport na kung po pwedeng i-rebook sila na walang bayad. Kasi yung una, sinabi nilang pag i-rebook, magbabayad ulit. O problema po kami kung saan kami kukuha ulit ng pambayad sa plane ticket nila. Buti po at mabait naman po yung nag-entertain sa kanila sa airport po. Kaya nakapunta po sila dito. On time. Yun yung pinaka aside from yung sa training na manageable na po yun, yung mga hirap dati na yun na nararanasan ng mga bata during training po. Ma'am, since kailan pa po sila syempre nasa ganyang larangan sa tennis or soft tennis po? Yung mga bata po ay nag-start na nung elementary, sir. Elementary po sila nag-start. So talagang since bata pa po sila, talagang yun na ho talaga yung pong parang yan na ho talaga yung pong tinutukan ho nilang sports ho. Yes po. Sa kwan po kasi natin,
nagpapasalamat po ako kay Sir King Medrano, kasi siya po yung nag-encourage sa amin na to join the training nung unang beses at pangalawang beses po na pumunta ang Soft Tennis Philippines po dyan sa Cauayan City. Itong mga batang ito na kung saan elementary pa lang po sila noon, ay sinabak na po namin sila na maglaro ng soft tennis po. Kaya yun po yung siguro naging edge po ng mga bata na maglaro po o kayang laruin ang soft tennis, sir. Opo. Anyway, siguro yun na lamang ho siguro patungkol ho riyan, ma'am, no? Pero Yes. Kumusta ho pala, ma'am, no? Nariyan ho ba yung mga players ho ninyo, ma'am, or nagpapahinga na rin ho? Nagpapahinga na, sir. Ay, Nagpapahinga na po sila. Opo. Opo. Pero may mga bali-balita ho, ma'am, kung kumusta ho, may mga kwan ho ba, incentives na ibibigay rin sa inyo and sa mga players, ma'am. With this na talagang hindi lamang ho isa, hindi lamang ho dalawa, kundi 3 gold medals pa and marami pang iba pang mga medalya na nakuha po kayo, ma'am. So far, wala pa po kaming naririnig, sir. Sana meron para naman Ma-inspire. Sana Ano ho. Opo. Opo. Anyway, Pamalit gastos ng mga bata. Opo, ma'am. Ma'am, siguro yun na lamang ho sa ngayon. Unless baka may mga gusto na lamang ho kayong pasalamatan or di naman po kaya gustong iwan na mensahe sa mga nakikinig, nanonood ho sa ngayon. Especially sa mga kwan, ma'am, no? Sa mga siguro nagkaka-interest na rin ho sa ngayon sa ganyan hong sports po. Okay po. Unang-una po, gusto ko pong pasalamatan ang aming SDS, si Ma'am Cherry Ramos, ang aming ASDS, si Pelo Tangan, ang aming Chief, si Sir Marlon Bartolome, ang aming DSO, si Sir Norman Tolentino sa payag po nila na i-ready yung mga documents ng mga bata, sa ating butihing mayor po, si Mayor JCD at si Vice Mayor Faustino D. Benji D. Salamat po sa kanila sa suporta po nilang ibinigay sa team para po makapunta. Sila po ang dahilan kung bakit nakapunta po ang mga bata dito sa palarong pambansa po at sa aming RD, si Sir Ben Paragas, sa aming ARD, Sir Florante Vergara. Sila din po yung mga nag-approve, no, para yung mga bata ay tuluyang makapunta po dito sa palarong pambansa. And also, yung iba't ibang mga nagbigay po ng financial assistance po, no, sa mga batang ito, kasi during the time po ng booking ng kanilang plane ticket ay sobrang mahal na po, kaya taus-puso kaming nagpapasalamat po sa kanila sa tulong nilang ibinigay, no. Ang Bengaros po na nag-adapt, laging nag-a-adapt po sa tennis at saka soft tennis para dun po sa court na yon, Bengaros Tennis Club po through their president, si Fiscal Ruby Cortes Damian po, na tumulong sa amin para ma-provide po yung pamasahe po, no, ng mga bata papunta dito sa palarong pambansa. Maraming salamat po sa kanila. At saka syempre yung co-coach ko, si Sir Ronaldo Reyes at si Ma'am Arlene Lata po. Thank you so much. Sa mga magulang po ng mga batang ito na kung saan ipinagkatiwala po sa amin yung mga bata kahit bakasyon na, pumayag po silang dalhin namin yung mga anak po nila dito sa Agusan del Sur po. Thank you so much. At sa lahat po ng mga batang gustong maglaro po ng soft tennis, malapit na, meron daw po yata ulit clinic diyan sa atin, at sana mag-attend po sila para po ma-discover din, makita din yung kanilang skills po, at sa mga susunod na araw ay makapunta rin sila sa mas mataas pa na level ng sports po. Opo. Ma'am, curious lang pala tayo, ma'am, no? Kumusta po? Pang ilang palarong pambansa na ho ninyo ito, ma'am, as coach?
At I started coaching in palarong pambansa since 2015 po. Oh, so madami na rin ho kayong mga gold medals, ma'am, na ipanalo for your players pa. Actually, this is my first sa palarong pambansa, pero sa Batang Pinoy, second time. Second time. Yes po. Opo. Sige ho, Kaya congratulations. po natutuwa po ako. Sige ho, ma'am. Dream come true po ito sa akin. Opo. Sige ma'am, congratulations so sa inyo, no, sa inyo pong tagumpay rin ho as a coach, no, with this na talagang for the first time ho pala ito na talagang nariyan ho yung mga, at least kung ano ma'am, no, bumawi naman ho dahil hindi lamang ho isa, dalawa, sabi nga ho natin. Kaya nga po. Marami ho kayong gold medals so sa ngayon. Yes po. Opo. Ang dream ko lang po talaga is ultimate dream ko kasi sa tagal na po ng pagko-coach ko sa palarong pambansa, ang ultimate dream ko lang po ay sana kahit bronze lang na medal sa palarong pambansa. Pero this year, hindi lang bronze ang binigay po sa team ng soft tennis po. Answered prayer. Opo, super answered prayer ho. Anyway, Yeah, yes. opo ma'am, ano naman yung inspiration ho ninyo? Ano po yung rason naman ho bakit ho sa dami ng sports ay ito po yung napili ho ninyo, ma'am? Actually po, yung isa na yung mga anak ko, kasi sila po yung simula ng pagko-coach ko po sa kanila ako sila po yung una kong trinain. Ayun, nagpalarong pambansa rin po sila, kaya lang hindi po sila nananalo kasi ang lalakas na ng mga players sa tennis. Sila po, and then nung natapos na sila sa paglalaro ng tennis, na-inspire yung mga bata po doon sa school namin, sa Union Elementary School, hanggang tuloy-tuloy naman na po, na establish na yung sports program ko po sa school. And then, yun, tuloy-tuloy na po kaming nagpro-produce ng palarong pambansa players sa Union Elementary School. Opo, tama ho ba ma'am, no? Union Elementary School, pero yung mga estudyante ngayon na nanalo is from National High School? National High School po, kasi sa secondary na po sila. Opo, sige ho. Ma'am, maraming salamat ho ulit sa inyo pong oras at again, congratulations and good luck pa rin ma'am, no? Kung may mga susunod pa po kayong mga events kung sakali po. Okay. Yes po. Thank you so much din po, Bombo Kervin, sa chance na ito na ibinigay po ninyo sa amin, sa soft tennis po. Maraming salamat po. Opo, sige ho ma'am. Ma'am, maraming salamat at again magandang gabi po. Okay, magandang gabi po.